Bilang babala po sa lahat mga kababayan para tayo po hindi mabibiktima sa mga mandrogas at saka manloloko lalo na dito sa ating panahon ngayon ay mas magandang mapanood muna ang video na ito upang kayo po ay magiging alerto. Magandang araw po mga kababayan. Sa video na ito nagmula doon sa Rapid Tulpo in Action ay magbigay po ako ng konting opinion at reaksyon sa pangyayaring ito. Dahil po ang video na ito ay naglalaman sa isang kwento ng amo at sa kanyang katiwala sa kanyang negosyo. Nang dahil po sa salitang tiwala, siya po ay nabiktima. Yun pala siya po ay isang scammer. Ang scammer po yung kanyang katiwala. Kung paano nangyari po, mas maiging pakinggan muna natin ang kwento mula po sa Rapid Tulpo in Action. Narito na po sila. Ito, sir. Opo. Salamat po, Chairman. Ba't niyo po sampahan na lang ng kaso ito? Kasi ay makipag-usap sa atin. So wala kayong balak sampahan ng kaso itong estafa? Bali po, sure naman po na sa... qualified theft siguro. Yes po. Bali, nag-contact na po ako sa abogado ko po and magpa-file po kami ng kaso. Kaso ang kinakatakot ko lang po kasi is baka may mabiktimang kasunod. Kasi before po sa akin, yung datihan niya rin pong pinagtrabahuhan na tile center, within 1 month po na nagtrabaho siya, sa loob lang po ng isang buwan, parang 250,000 daw po si Ethel doon. Kinontak po ako nung mga pinagtrabahuhan before. Tapos after po nung tiles, next naman po is parang restaurant, 198,000 naman daw po sa loob ng 2 buwan. Legit na scammer pala to kung ganon. Tapos matagal na raw po nila akong kinokontak. Kaso, ang lagi ko po kasing minsan natatag, kunyari for example, for inquiry reply kay Ethel, ganyan-ganyan. Akala niya po is parang yun na yung pinakamataas after sa akin. So parang hinaharang daw. Bibili nga po sila ng used items, yung mga segunda manong paninda ko. Bibili sila. Kaso dahil nakatag po si Ethel, sabi po ni Ethel sa kanila, sold out na, wala na. Parang para daw po maiwasan yung pagkakakoneksyon namin dun sa dating amo po. Ganun. So anyway, mga kapatid, kung nanood kayo ngayon, ayan po si Miss Ethel Tumagay at inireklamo po ni Miss Rosemary at si Sir Jerome sa Pandarambong. Ibig sabihin, scammer po ito. At kung totoo yung mga balita na nakarating. So yan po mga kaibigan, bilang karagdagan sa informasyon na ito po siya si Ethel Dumagay or Tumagay. Ano ba? Baka nalasing ito kasi Tumagay eh. But anyway, yan po ang kanyang pangalan. So balit mga kabayan, mga kaibigan, mga kabarangay ko dyan bilang karagdagang informasyon. Ang babae ito po ay ayon po sa kwento at sinabi na nga po ni Senador Rapi Tulfo na isang scammer. Anyway, hindi pa naman patunayan kung talagang scammer pero sa nangyari po, parang ganun na nga rin po. Dahil niloloko niya ang kanyang amo sa pamagitan ng pagdukot ng pera. Nililinlang niya ang kanyang amo at nakuha at kinuhaan ng malaking halaga ng pera na umabot na po sa mahigit sa 1 milyon. Ayon sa kwento, ang Ethel Tumagay pala na ito ay nalulong sa online casino. Yun ang bang sinasabi ko, yung casino na yan, isa pa rin yung pasaway dito sa ating lipunan. Bakit kasi kailangan pang magsugal at pinapayagan mga online na yan? But anyway, yan ang bahagi ng ating gobyerno. Subalit, ito po si Ethel Tumagay ay hinahanap na po ngayon. Kila Ma'am Rosemary at Sir Jerome, legit na scammer to. Ibig sabihin, expert na ito. Na professional na scammer kasi. Idol ito, Ultimo Caldero, pinagbebenta po niya. Pati Caldero? Yes po. Pati po Ang lupit naman, pati Caldero. Ano na ba? Ano ba nangyari? Bakit pati naman ito pinagdidiskitaan pa ba talaga? But anyway, yun nga siguro ang dahilan. Kaya siguro dahil nalulong siya sa sugal, wala na pati sa mga malilit na bagay, pinapatos para lang magkaroon ng pera at pinapangsugal. Addict na pala ito sa online casino. Po yung cheese stick po dun sa una ko pong business. Bali nagsarado po kasi sabi niya wala raw pong bumibili. Yung pala po sa Gcash niya rin po pala nasisend. Oh, mahal palang kaldero, 5,000 ibenta niya. Dalawa po. Dalawang kaldero, 5,000. Ang matindi po, Senator, yung freezer ko po, binenta po niya ng hindi ko alam. Nilabas po niya sa resort ko. Kaya po... Ayun, medyo mahal yung freezer 10,000 po. Tumatawad po sa kanya yung customer kasi sira na raw po yung gulong. Sabi niya, wala fix na yan. Bakit mo kasi sabi po niya ganun, wala fix na yan. Bakit kasi binili mo? Dapat chinek mo nung nandito. Pero teka muna ma'am. Okay sir. Siyempre pag ilabas niya yung freezer, may kita siya ng mga tao, kasamahan o guard. Report po yan sir nung guard, yung picture po. Kaso dahil sa sobrang busy ko, hindi ko po nakita yung picture na hindi, pero bakit hindi pinipigilan sa loob kayo ng village? Hindi po, bale business po, commercial okay, po. Business.
O di ba pag meron nilabas mga big items, yung guard dapat sisita. Teka muna, yan ba may permit? Tama po. O, Ano may po, So mga kaibigan, mga kaubayan, ito pala sila si Jerome at saka si Rosemary Pamolaklakin. Sila po ay negosyante. Marami po silang mga negosyo pagdating doon sa kanilang pamilya. Sila po ay mayroong resort ayon po sa kwento at saka kung ano-ano pa man. So ito nga palang si Ethel Tumagay, siya po ang isa sa katiwala na nagpakunwari na siya po ay isang big boss sa kanilang kumpanya at yun na nga niloloko ang mag-asawang ito na si Jerome at saka si Rosemary sa pamagitan po ng online na pangluloko doon po sa GCash. So ito na nga po, hindi nila namalayan dahil siyempre unang-una dahil sa tiwala at saka sila po ay busy, hindi nila natutukan kung ano na bang nangyari pagdating sa kanilang pera. So yun po dahil po sa sobrang tiwala na inaabuso naman itong si Ethel Tumagay. Siguro nga itong si Ethel Tumagay nalasing na ito. Nalasing na sa kanyang pagka-addict sa online casino. clearance galing sa boss. Pinalinis pa nga daw po niya dun sa isang staff na Leslie pangalan. Tapos sabi po ni Leslie, ano, bayad na ba yan, ate, Ma'am Ethel, ganun. Sagot po ni Ethel, okay na yan, bayad na yan. Sabi daw po sa kanyang ganun. Yun ang pinakamasakit, ano? Tapos yung kanina na ano ko doon, bulabog yung ulo ko, utak ko eh. Yung down payment sa boss, yung full Sa final kanya payment sa kanya, o parang nabaliktad, para siyang pinaka-bossing doon. Wala ko bang CCTV sa place of business ninyo? Meron po. Oh, paano nakakalusot pa Meron ito? pong CCTV, kaya meron pong isang video dyan na parang yung asawa niya po kita na Ayan, parang ayan. sinusundo po siya gabi-gabi. Tapos yun po, may mga dala-dala May mga na po dala siyang na po. kung ano. Ilalabas niya na po yung mga gamit Opo. niya. Hindi lang po yan yung CCTV po na hawak namin. Hindi ko lang po na-provide po yung iba kasi pinapa-check ko na po lahat. Tapos nung na-meet ko po yung asawa niya sa barangay, sabi ko parang mabait naman si kuya. Baka hindi niya alam na may ganun pong kalokohan po yung asawa po niya. Ayun, so tulad nga ng sabi mo, ikaw yung staff na hindi ako loloko. So ito na nga po yun, mga kaibigan. Subalit itong si Ethel Tumagay hindi sumagot sa tawag ng Rapid Tulpo in Action. At ito naman lang sila si Jerome at saka si Rosemary. Sila po ay mag-asawa. Nananawagan na lang po kay Ethel Tumagay. So ikaw naman Ethel Tumagay, ano ba nangyari sa iyo? Sabi na nga sa isang kasabihan, ang pagsisisi hindi naman talaga yan nasa unahan, kundi nasa hulihan. Ngayon magsisisi ka na ngayon dahil natuklasan ng iyong mga kalokohan. So yung nga po mga kababayan, pagdating kasi sa online casino, pagdating sa sugal, wala po diyan panalo, lahat talo. Kahit pa ikaw pa ang pinanser, kung sino pa man, basta pagdating sa sugal, maring sa una, pangalawa, pangatlo, panalo ka, pero sa bandang huli, talo ka pa rin pagdating kapag ikaw ay na-addict na. Pagka na-addict ka na dyan sa sugal, wala na pong magandang kahantungan ang buhay ng tao. Kagaya nitong si Ethel Tumagay nang dahil sa siya po'y addict na ngayon sa isang online casino. Ayan, nakagawa na siya ng milagro at kalukuhan at nandukot na ng pera na hindi sa kanya, yun pala pera ng kanyang amo. Niloloko niya ang kabaitan ng kanyang amo na walang iba sila si Jerome at saka si Rosemary. Ethel Tumagay, magpakita ka na, mahiya ka sa balat mo. Hindi ako peperahan or what, katulad ng ibang staff na nagnakaw din sa akin na pinalampas ko. So medyo masakit kasi dahil nga parang every time na mag-open ako ng business, akala ko todo support ka na ma'am ako bibiling ko yung mga kulang ganun. Tapos yung pala meron ka palang rason kaya parang gusto mong asikasuhin yung mga kulang, yung mga kailangan bilhin. So sabi ko nga nung birthday mo, di ba sinurprise pa kita ng cake? Sabi ko sa'yo nun, sabi ko dun sa vlog ko nun is parang kahit birthday niya, jumuti pa rin siya. Tapos sinurprise kita nun ng cake, nagpalechon pa ako, ganun. Di ko lang akalain na gagawin mo sa akin. And ayun. Yan. So yun pala ma'am, ibig sabihin doon, para ba siyang ginagamit ang kanyang pagka-plastic na tao. Kunyari siya ang nagmamalasakit, yung pala siya pala ay siyang iyong mga taksil pala sa iyong negosyo ma'am. Ang tinatarget pala hindi ang iyong kalooban, kundi ang nagmamalasakit siya pagdating sa pera dahil pagka nakakuha naman siya ng pera sa iyong negosyo, ipinapangsugal. Mga kababayan, hindi na po natin matapos hindi na natin tapusin ang video na to, kundi tayo lang may nag-reaction. So ito po ay babala sa lahat ng mga kinauukulan. Hindi lahat sa tingin natin ay mabait na tao yan or mabait para sa iyo. Dapat i-double check natin
ano ba ang iyang pakay? Yun ba talaga totally nagmamalasakit alang-alang sa ikakabuti ng bawat isa or alang-alang lamang sa ikabubuti ng kanyang sarili? Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ang ating gagawing reaksyon sa bagay na ito. Ngunit ito po ay isang babala sa lahat ng mga kinaukulan. Muli po, sana wag na maulit uli ang mga bagay na ito at ito'y maging awareness na po sa lahat. Ito po yung Kaibigan Buwan TV. Nagbigay lang po ng reaksyon at mga opinion sa bagay na ito. Magandang araw po, maraming salamat at babay na po muna.